Ika-50 karawan nga po pala ngayon ng nanay ko, kaya naman for today's video, samahan nyo nga ni po pala kami sa aming pagdiriwang. Eto nga't kaaga-aga, pagkagising ko ay naabutan ko nga itong nanay ko na nagaluto na nga agad itong paborito niyang sinukmani. Mulat sa pool nga ni, basta sasapit ang kanyang kaarawan na hindi talaga mawawala itong kanyang paboritong kakanin at talaga namang kahit walang ibang handa, basta meron na rin ay ayos na. Eto nga ay malagkit na bigas na pinaghalo nga ni sa minatamisang gata at kung tawagin nga ni sa iba ay biko. At dahil ngayon nga ang selebrasyon ng birthday ng nanay ko, aringanit ipagluluto ko siya ngayon ng mixed seafoods. Bale, ang una ko nga palang ginawa diyan ay pinakuluan ko nga lamang muna itong mais dahil medyo matagal nga ni aring lumambot. At ayan, nung luto na ay hinango ko na din at pagkatapos ay sinunod ko naman itong mga tahong. Mga ilang minuto nga lamang natin yung pakukuluan hanggang sa maluto at bumuka at pagkatapos naman ay sinunod ko na rin nga pala aring mga pusit. Inayat ko nga lamang pala ng maliliit para mas mabilis din siyang maluto. Tapos mga ilang minuto nga lamang din pagpapakulo para hindi rin kumunat. At meron din nga ni po pala ako dining 4 na pirasong alimango at sinabay ko na rin nga ni sa pagpapalambot etong maliliit nga ning patatas. At ayan na nga ni ho, nung maluto ng lahat ay ngayon naman ay aumpisa na rin natin magluto ng sauce. Bali, nagpainit na nga pala ako din ng kawali at nagisa na rin ako na ring bawang at saka sibuyas. Tapos, yung lumabas na nga yung kanyang aroma, ay saka ko naman nilagay itong butter. Pinagmelt ko na nga muna itong butter at pagkatapos naman ay saka ko nilagay itong mga malilinis na hipon. Sinangkutsa ko nga muna yung sa bawang at sibuyas ng lumasa. Hindi ko na nga kanina yung pinakuluan dahil medyo madali din lang naman aring maluto. At ayan, kapag arininganing nagkiba na yung kulay niya, ay saka naman ako diyan naglagay ng mga pampalasa katulad ng asin at saka ng paminta. Isinunod ko naman ilagay itong tomato sauce at saka itong oyster sauce. At pagkatapos, naglagay rin nga pala ako diyan ng 3 kutsaritang asukal pampabalanse ng lasa. At naglalagay rin nga po pala ako din ng 5 kutsarang paprika at pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang. Nakoy, amoy pala ang mandin ay talaga namang nakakagutom na. At ayan, sunod ko naman palang pinaglalagay itong mga pinakuluan ko kanina katulad ng pusit, ng tahong at saka nitong alimango. Inilagay ko na nga rin pala itong baby potato, itong mais at saka itong kaunting sausage. Nagpiga din pala ako diyan ng lemon para nga hindi masyadong masuya. At ayan, pagkatapos ko nga ring mailagay lahat ay pinaghalo-halo ko nga lamang ng maigi ng manuot nga na yung lasa. Naku, ay kung abilhin mo man din ari sa labas ay tunay ka nga namang ginto ang presyo. Pero kung tutuusin man din ay kayang-kaya mong gawin na rin sa bahay, nakamura ka na, inanagana ka pa ng kain. Aba ay pamihado ka na naman nga hong taob na naman ng isang kalderong kanin sa lagay na ari. At ayan, pagkatapos nga ning maluto ay nilagay ko na rin nga din sa lalagyan at ari nga ni doon natin nadayo mamaya ng kain sa beach. At ayan, pagkatapos ko namang makapagluto ay aringanin palang nanay ko ay magalitsyon daw uli siya ngayon dahil birthday naman daw niya. Sa katunayan nga ni Hunyaan, sa ayaw man at sa gusto naming magkatay ng baboy ay talaga namang wala kaming magagawa dahil laganap nga na yung ESF dito sa lugar namin. Ay ika nga ng mga taga-dini sa amin ay kaysa naman madapuan pa ng virus ay mas mainam nga na mapakinabangan na. Ay yung iba man din nga ni Ho ay nakikipagsapalaran na sa murang presyo ng bintahan at yung iba nga ni inakatay na din kahit maliliit pa. Katulad na nga lamang ho na ring aming litsunin ngayon at aring nga ni ho ay nasa 15 kilos lamang. Pero yung mga ganining kaliit nga ni ho ay kasarapan lamang daw na litsunin. At ayan, pagkatapos nga ning umalagyan ng mga sami at ricado ay dinilagay na nga din sa ihawan at sinalang na. At baka nga po magtaka kayo kung bakit dalawa ang ulo niyan. Bali, dalawa nga ni po pala yung kinatay namin at yung isa nga ni Hoy alagyan ng ricado. Kaya ayan, pinagsama na nga ni Dini sa litsunin yung ulo. At habang nagapihol nga ni ng litsunin, aring pinsan ko ay eto naman nga pong tiyuhing Rico ko ay magaluto naman ngayon na ring chop suey. At sa pagluluto naman nga ho ng garini, bali ang una nga palang ginawa niya diyan ay nagisa lamang muna ng sibuyas at bawang at pagkatapos ay sinangkot siya din itong karning manok. Sinahugan nga rin pala niya diyan ng kaunting atay at balunan at pagkatapos ay naglagay siya diyan ng mga kaunting pampalasang asin, paminta at pagkatapos ay pinaghalo-halo lamang ng kaunti at tinubigan na. At nung makuluan na nga, nilagay na rin itong ilang pirasong pugo na wari ko'y nakain na ni Kiona yung iba kaya umunti na. At ayun, nilagay na rin nga pala yung mga carrots, beans at saka itong cauliflower. At nung medyo malambot na rin nga diyan yung mga unang gulay na nailagay, sinunod na nga din pala itong repolyo at saka itong baby corn. At para naman nga sa pampalapot ay naglagay din nga po pala diyan itong cornstarch at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang hanggang sa maluto. At ayan,
ayan, luto na rin nga ni ho itong ating chop suey. At talaga namang amoy pa lamang talaga namang ako'y napakagutom-gutom na. At pagkatapos nga din hong maluto ay di ayan, nilagay na rin nga din sa kasirola at sinilip ko na rin nga pala aring napakabangong lechon din sa may kabilang tabi. At ayun nga ni ho, mamula-mula na at wari ko'y malapit na rin aring maluto. Aba ay talaga namang nagpakitang gilas din nga aring boyfriend ng kapatid kong si Ara na si Philip. At talaga namang siya nga ni ang taga-ikot uli namin ngayon. At ayun nga ni ho, makalipas ang 3 oras at kalahati na pag-iikot ay di arit luto na nga ni po ang ating litsyong baboy na 2 ulo. Abay kinakabahan pa nga ni ako diyan habang buhat-buhat nila at kako'y parang mawawarak na wari at malalaglag pa wari ari sa lupa. Ay kako nga din sa 2 maglilitsyon abay dahan-dahan naman at baka masayang pa ang inyong pagpapagal ay litsyong baboy yaan. Ayos na ayos din nga naman kako yung aming maglilitsyon niya. Talaga namang mukha din naman nga ni hong malutong. At ayan, pagkatapos nga ni ho ay nilagay na rin nga pala din sa kahon at kami nga pala ay dadayo ngayon ng beach. Kami nga lamang palang buong pamilya ang magkakasama ngayon, yung ibang kapatid ng nanay ko at sa isang resort sa Gloria nga pala namin ipagdiriwang ang kaarawan nga ngayon ng nanay ko. At ayan, bago rin nga po pala kami dumiretso ng biyahe papunta ng Gloria, ay dinaanan ko din itong in-order kong cake, etong palabok at saka itong iba pang pagkain. At ayun nga, syempre, etong hindi pwedeng hindi madaanan. Eto nga at kinuha ko na rin nga etong regalo ko para sa aking nanay na money bouquet. At dahil 50 years old na nga siya ngayon, ay meron siyang 50,000 pesos. Abayawan ko na nga lamang man din ho kung mag-init pa ang ulo ng nanay ko sa lagay na ari. At ayun, pagkatapos nga nun ho, ay bumiyahe na rin kami papunta ng Gloria. At sa mahigit 45 minutes naming biyahe ay nakarating na rin nga po kami dito sa may Hiraya Beach Resort. Dito nga pala namin napili na i-celebrate ang birthday ng nanay ko para kahit papano naman ay makapag-relax at kako'y makababa man lamang ng bundok ang mga mangyan. Abay paano gara may aring mga kasamahan ko ay palagi na lamang nasa bundok ay kako'y makalabas-labas man lamang kita ng hawan. At pagkarating nga namin din ngani at naghain na rin nga kami ng mga pagkain at nakako nga rin makakain at medyo magutom na din. At eto na nga ni po pala lahat yung mga pagkain na inihanda namin ngayon para sa kaarawan ng nanay ko. At eto yung niluto ko kaninang mixed seafoods at syempre hindi mawawala ang paboritong kaldereta ng bayan. At nag-order din nga po pala ako nitong palabok, nitong fish fillet at saka nitong chicken cordon bleu. At meron din nga kami ditong niluyahang iba't ibang lamang loob, hindi ko nga alam kung ano baga ang tawag diyan. At syempre eto din nga ang chop suey. At ang hindi mawawala ang paborito ng lahat ng batang spaghetti. At meron din nga pala kami ditong kasaba cake na ginawa ng kapatid ko. At syempre, eto nga ang ating lechon na 2 ulo. At bago nga kami kumain diyan, syempre, kakantahan nga muna namin ng happy birthday itong ating birthday girl. At pagkatapos naman naming lahat makakantahan, ay di binilo nga na yung candle at kako nga na yung mag-wish na din. At rin na naman nga akong anak kong si Ate Kining talaga namang hindi papadaig at gusto rin nga na siya ang mag-blow ng candle. Ay di ayun na nga nito, wag lang magmuryot itong batutang ito ay di pinagbigyan ng hilig ng walang ligalig. Ay akala palagi nitong batang ito basta may cake ay siya ang may birthday, kako nga ni anak ay sa Abril pa. Ay di ayun na nga ni at pagkatapos sila diyan mag-blow ng candle ay kako nga ni meron akong regalo diyan na mahuhunot. At nung sinabi ko nga ni na may hilang kwarta diyan, abay pagtingani agad ang tainga na ring nanay ko at kaligig na nga ni agad sa pagbunot. At dahil hindi naman nga ari ang tunay kong regalo sa kanya, ay di ipaprank nga muna natin siya bago natin ibigay. Puro tigbabaintihin nga ni aring mabubunot niya din sa cake at aakalain niya nga ni na rin na nga ni ang regalo ko sa kanya. Abay pangising-ising nga lamang yan pero loob-loob niyan ay puro baintihin lang wari talaga ang laman na rin ay tunay ka nga naman. Abay sabi ko man din habang inahunot niya nga ni aring tigbabaintihin na rin parang hindi siya maligaya, abay ang sagot ay huo daw. Ay sa loob-loob ko man di hayaan na munang malumbay siya at pamihadong mamaya pag natanggap niya nga na yung regalo ko ay pamihadong pupuso-puso ang mata niya. Ba't parang hindi kayo masaya dyan? Kala niyo may violet ha? Naligaw naman si Quinta sa huli. Pakita picture ma! Picture! Ba't parang kayo di masaya dyan? Masaya din, marami pa yan. At ayun na nga ang inasabi at kakoy bago muna nga kita kumain ay sama-sama muna tayong manalangin. Thank you Lord sa blessings. Kain po tayo mga mawe. Abay kapag rin talaga mga handaan ay talaga namang unang-unang inakuhay ang lechon at talagang mamaya kako ay kalbo na agad dari at puro balat nga lamang ang inapagkukuha. Sabi nga nito mga kasamahan ko na unang nakatingin nga na ring lechon ay masarap naman daw at malutong pati nga rin mga bata ay panay din ang musab. At ayan hindi na rin nga ni nagpahuli ang lahat at talagang kami sabay-sabay na rin kumain at medyo
medyo magutom na din nga ni at alas 3 na rin nga ni kami nakarating din eh. Sobrang thank you Lord talaga sa lahat ng blessings. Gayon din nga sa panibagong taon na dumagdag nga sa buhay ng nanay ko. And we are so grateful talaga sa Lord na kahit papano nga ni nakakalabas-labas na kami ng hawan para magdaos nga ng kanyang kaarawan. At eto na nga yung niluto ko kaninang mixed seafoods. Aba ay mabenta nga din sa mga kalalakihan at halos ayaw na nga ning tigilan. At sabi nga na ring asawa ko ay masarap naman daw at hindi naman daw ganun kaanghang. Ay kako nga din sa mga tiyuhin ko ay dahan-dahan lang kayo at baka kayo'y ma-high blood. Tignan nyo nga rin tiyahin ko at talaga namang may lahing high blood din. Ay tamang mais na nga lamang din sa may gedli. At pagkatapos nga namin kumain diyan, aring-aring mga bata ay talaga namang hindi papahuli at gusto na nga ni agad lumublob din sa may swimming pool. Maigi na rin lamang talaga at pinagbigyan kami ngayon ng panahon, hindi umuulan at hindi rin mainit at tamang-tama nga lamang sa mga batutang gustong-gustong magbabad. Talaga namang tuwang-tuwa at kalabsawa na nga nitong mga batang ito at halos ayaw na nga ning umalis din sa tubig. At kahit din nga ilang oras din lamang kaming nagtigil din paniguradong nag-enjoy nga ni ang lahat at kakoy mabalik na lamang kita uli sa sunod. At dahil putla na din nga kako ang mga hasang nitong mga batutang ito, kakoy paawat na kayo at sa sunod na nga lamang uli kita mabawi. At pati na rin nga nitong si Alicia Bernes ay talaga namang kilig na ang katawan at gusto pa rin nga ning magbabadini sa swimming pool, kako nga ni Ining ay napakalamig na. At ayun, maya-maya pa nga ni ay biglang may tumawag sa akin at mga followers daw namin sila. Shoutout nga ni ho dito sa ating mga kapulisan at talaga namang salamat nga ni po sa inyong panonood. At ayun na nga, bago kami umuwi at bago pa tuluyang malungkot yung aking nanay, aabot ko na nga sa kanya itong aking regalo. At dahil 50 years old na nga siya ngayon, ay eto nga at ibibigay ko sa kanya itong 50,000 na money bouquet. Habang hawak ko nga itong money bouquet, ay talaga namang may halong kaba at saya yung aking nararamdaman at talaga namang ako excited na nga ning maibigay ito sa kanya. Nandun nga sila ngayon sa may tabing dagat at kakoy saktong-sakto din nga itong oras na ito para may abot ko nga sa kanya itong sorpresa. Malayo pa lang man din ako ay nakangisi na nga kaagad at alam na wari kaagad kung ano yung bigay ko. Buong akala niya siguro yun na nga yung regalo ko sa kanya, yung kaninang tigbabaintihin dun sa may cake, pero hindi niya nga alam ito nga yung 50,000 para sa kanya. Sobrang sarap din talaga sa puso na kahit pa paano nga napapasaya ko na yung magulang ko sa mga ganitong pamamaraan. At ayan nga, kitang-kita nyo naman kung gaano kaligaya at ang ngisi nga abot hanggang tainga nang makita ang garining kwarta. Pinagipunan ko nga ito para sa kanya at talaga namang super deserving din naman talaga yung nanay ko na makatanggap nga ng ganito at alam kong ito nga ang kanyang kaligayahan ngayon. Kung tutuusin nga hindi talaga mababayaran ng kahit gaano pa kalaking halaga yung mga bagay na ginagawa niya para sa aming pamilya. Bata pa lamang talaga ako ay ramdam na ramdam ko na talaga yung pagmamahal at sakripisyo nitong nanay ko para sa amin. Naalala ko din nga ng mga bata pa kami, isa nga sa sakripisyo nitong nanay ko yung nagapalamang lagi siya sa pagkain basta nga kami hindi mauubusan. Tandang-tanda ko pa nga noon isang noodles, 8 kaming maghahati-hati kaya naman talagang kagulo na kami at awayan na kapag nauubusan. Tapos ayun nga, makikita ko na nga lamang yung nanay ko, natatalikod na nga lamang siya sa amin at sasabihin niya na hindi na nga lamang daw siya makain nang hindi kami mag-agawan. Tunay nga na hindi talaga matatawaran ang pagmamahal ng isang ina at minsan pa nga kahit trabahong panlalaki talagang inakaya niyang nanay ko. At labis din talaga yung paghanga ko sa kanya at pag-iyak ko noon ng mga panahon na nag-aaral nga kami ng college na talaga namang inaga pa nga nila para makapagtapos kami. Lahat nga na trabaho sa bukid, pagtatalok, pagpapaupa at paghahakot nga ng palay, inapasukan din nga nitong nanay ko para lamang may ipabaon sa amin. Kaya naman sobrang thank you Lord sa lahat ng blessings, sa mga biyaya at pagpapala niya na patuloy niyang pinapagkaloob sa aming buong pamilya na kahit papano nga nakakabawi-bawi kami sa paghihirap ng mga magulang namin. At patuloy ko nga panalangin sa Lord na patuloy kaming pagpalain ng isang malakas, malusog at maayos na pangangatawan at maraming kaarawan pa ang dumating sa buhay ng bawat isa. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.